Lumaki po kasi ko sa isang pamilya, buo kaming pamilya. So, yung para sa akin, hindi ko kailangan ng ibang tao, hindi ko kailangan ng ibang kaibigan na tutulong sa akin. And ako yung kabataan na normal. As in, pag sinabi ko normal, wala akong kahit na anong bisyo, wala akong kahit na anong barkada. Kung sa mundo, yung kasayahan nila barkada, ako, yung kasayahan ko is yung mapag-isa. Ganun akong kabataan, isa akong mahiyain, isa akong bata na walang masasabi mong walang confidence sa sarili, hindi niya kayang i-express yung sarili niya sa iba. As in, parang sarili ko lang yung problema ko, and hindi ko iisipin yung ibang tao, hindi ko iisipin kung ano sinasabi nila, hindi ko iisipin kung ano yung iniisip nila sa akin. Wala akong kahit na ano, as in parang entikin ako sa loob ko. Sa akin lang ako umaasa. Hindi ako umaasa sa ibang tao. Naging loner ako. Wala akong naibabahagi and wala akong binibigay. Bata pa lang po is nandito na ako sa simbahan. And masasabi ko na yung kagustuhan kong mahanap yung banal na spirito is napakahabang panahon para sa akin. Kasi mali yung paraan ko ng pagsasakripisyo. Kasi noon, binibigay ko lang yung financial sacrifice. As in, kapag sinabing lahat talaga binubuhos ko. But, yung sacrifice pala na gusto ng Diyos is yung loob ko. Ako mismo. Sa tingin ko noon, wala akong dapat isuko. Hindi ako magaling magsinungaling, so hindi ako nagsisinungaling. Hindi rin ako nagnanakaw ng pera or wala akong ginagawa para sa akin na masama sa tingin ng iba. Pero, nung sinabi sa akin ng Diyos yung mga pagkakamali ko, doon ko nalaman yung mga dapat kong ibigay. And for me, ayun yung pinakamahirap but after is pinaka-satisfying na ginawa sa akin ng Diyos. Kasi, nag-reveal niya sa akin yung dapat kong gawin or sabihin. Humingi ako ng tawad sa parents ko. Sinabihan po kasi ako noon ng parents ko na huwag kang papasok sa relasyon habang nag-aaral ka pa. But ako, dahil naging siguro sa mga nakikita ko sa labas, is muntikan ko nang subukan. Pero dahil nandun yung takot ko na baka anong gawin sa ng parents ko or baka kung ano isipin nila sa akin, hindi ko pa rin matuloy-tuloy. Pero yung thought na gusto mong subukan is yun yung nagkukonsensya sa akin. So ayun yung hiningi ko ng tawad sa pamilya ko, yung pagdepende ko sa sarili ko. Kasi ayun yung mali ko kasi akala ko okay na, sapat lang ako, sapat lang yung mga meron lang ako, but nalaman ko na meron pa palang mas para sa Diyos, may mas plano pa siya sa akin, and also yung pagiging mahiyain ko. Kung noon hindi mo talaga ako makakausap na tuwiran or mahabang-mahaba, but ngayon is binago ko ngayon ng Diyos. Ngayon, sinuko ko sa Kanya yung pagiging mahiyain ko. Nilagay ko sa kamay niya yung pagiging mahiyain ko. And yung Diyos, siya yung nagpo-provide ng way sa akin para mag-communicate ngayon sa iba. And also yung sinuko ko is yung pride ko na wala akong ginagawang mali. Kasi dati, iniisip ko na wala akong ginagawang mali. But nung natuto ko na mag-surrender kay God, naisip ko yung mga bagay na nagawa ko mali and ngayon nai-improve ko pa siya. Ngayon, ako na yung kabataan na mas nagagamit ngayon ng Diyos. Na alam niyo po yung may totoong kaligayahan na kausapin yung iba, may totoong kaligayahan na sa kanila mag-go forward para tulungan din sila. Kasi kung noon hindi talaga ako makakausap, pero ngayon, ako na ngayon yung nagsasabi sa kanila, uy, wag kang mahiya. Kasi nandito kami para tulungan ka. And also nagagamit na rin ako ng Diyos para sa mga bata na hindi ko talaga ma-imagine na gagamitin din ako ng Diyos doon. Ang dahilan kung bakit ko hinanap yung Diyos is nung una para lang sa sarili ko. Dahil gusto ko lang maligtas. Pero along the way na hinahanap ko siya, doon niya pina-realize sa akin na kailangan hindi lang yung pansarili kong kalooban. Kagaya nga po ng sabi ko kaganina na wala akong maibigay, pero ang totoo, yung Diyos, siya yung magpro-provide sa'yo ng ibibigay mo. Yung pag-ibig, yung lahat ng kailangan mo para magligtas ng ibang kaluluwa, para matulungan sila.
So ayun po yung parang dahilan ko ngayon kung bakit ako nagpapatuloy na hanapin yung Diyos. Hindi na lang para sa sarili ko. Kasi noon natatakot lang ako mamatay. Kasi nakakaramdam ako ng sakit sa puso, ng hirap ng paghinga. Pero ayun lang yung dahilan ko para hanapin ko siya. Para kapag namatay ako, ligtas ako. Pero nung yung Diyos ngayon na binigay na niya sa akin yung espiritu niya, hindi na ganun yung kaisipan ko, hindi na lang para sa akin, but para din sa iba, para may maibigay ako. Kasi yung pagmamahal is hindi yun unlimited para sa lahat ng tao. Sa katunayan ay ngayon sobrang hirap ibigay, but ngayon naibibigay ko siya sa mga taong hindi ko kakilala, sa mga bata na hindi ko naman kaano-ano, but ngayon binibigay ko to ng libre kasi meron ako yung umaapaw na pag-ibig mula dun sa Ama.